And nang mabalik po ang babaeng tinitigasan ng muscle, ako po si Diva, ang babaeng handa ng mabash sa social media. Eto guys, work. Ganito po ang work dito sa Europa. Very common. Housekeeping, domestic work. Masaya guys na mahirap. Masaya kasi sumasahod ka of course ng malaki. Wow, sana all malaki. And of course, syempre kailangan nating magtrabaho para sa ating sarili. Bawal ang tatamad-tamad. Dahil pag tamad ka dito, walang mangyayari sa'yo. Pag nag-overthink ka, walang mangyayari sa'yo. Parang yung pag-overthink mo sa jowa mo. Melati. Ayun guys, so gagawa na lang ako ng content ngayon habang namamlansya. Kwentuhan tayo kung ano na bang mga nagaganap sa paligid. As a new here in France. So kailangan mo talaga maging matyaga. Or kahit saang bansa ka pupunta, dapat matyaga, nag-iisip ng maayos, huwag kang mawawala sa linya. Ganun guys. Ganun ang pamumuhay dito sa abroad. Kailangan strong ka. Ganon. Physically and emotionally, spiritually. Yung mga ganun guys, pag samasamahin nyo yun, yun yung mga sangkap kung paano makasurvive. And of course, sisipagan natin. Diba? Pag masipag ka, kikita ka. Ganon. Siyempre, may hindi ba masipag na kumikita? Meron guys siguro yung mga overflowing rich. Overflowing rich. Ayan, tuloy na pasok ako sa overflowing rich. Baka ako na yung susunod na maging overflowing rich. Diba? Siyempre lahat tayo na nangarap na maging overflowing rich para hindi na sobrang hirap ng ating mga gagawin. So ayun guys, OFW kasi ako for 13 years and lahat halos ng experiences na pagdaanan ko na mga iskinita, mga madidilim na lugar, ganon guys. Nakaharap ko ng iba't ibang uri ng tao, alam mo yon. Pero hindi naman din ako perfecto, but at least natuto ako sa mga pinagdaanan ko. Natuto ako sa mga naging attitude ko before. Ako lang yata guys ang marunong mag-accept ng kamalian. I don't know Latik, ano na naman yung pinagdadaanan daw ng bakla? Ayun guys, ang masasabi ko lang is work hard and earn hard kasi for the future. Ganon guys ang eksena. So kailangan masipag kahit nagkakasakit na, diba? Kaysa mga kamag-anak namin sa Pinas, ito po yung mga pinagdadaanan namin nasa abroad. Kung hindi nyo lang po alam, ginusto po namin ito para sa aming sarili, para umunlad, para sa ating family. Kaya dapat tulungan nyo din kami kung paano mag-survive ng matagal sa abroad nang hindi nag-overthink, nang hindi namumroblema, diba? Lalo na yung mga katulad kong mag-isa dito sa abroad na walang mga kamag-anak, diba? Napakahirap. Gustuhin man naming umuwi, gustuhin man naming mag-stay sa Pinas kasi syempre iba pa rin pag sarili mong bansa. But the thing is, kailangan to survive. So yun lang guys ang masishare kong thoughts of the day para po sa ating lahat and sa mga gusto pong mag-abroad in the future or on the process na, tibayan nyo po ang sarili nyo. Yun lang po ang masasabi ko. Titibayan ang sarili, titibayan ang pag-iisip,
titibayan ang pakiramdam dahil yun po talaga ang kailangan para makasurvive sa abroad. And of course, ang kagandahang asal, I know, hindi basta-basta nabibuild yun. Kailangan through experiences nakakapulot tayo ng mga aral, tapos i-apply natin sa sarili natin. Kasi ako dati guys, aminado ako to myself na grabe ang attitude problem ko before. May sarili akong mundo, alam mo yon. Pero based sa mga nakakasalamuha kong tao, nagre-reflect yung ugali ko. So parang nare-realize ko na, ay ganun ako, so kailangan kong tanggalin, hindi pala maganda. Well, sa panahon natin ngayon, mas marami ng mabubuting tao. So, mangilan-ngilan na lang ang hindi. So, kailangan natin silang i-inspired, motivate, ganon. Para lalo silang magbago. Diba? Madali lang naman magpakasaya, guys. Basta masaya ka nang wala kang inaapakan. Yun kasi yung common nating sinasabi eh. Dapat wala kang inaapakan, dapat hindi ka namimerwisyo, ganon. Ganon guys. So, ayun, isa na namang kwentuhan, isa na namang content ang ating napag-usapan. So, kita-kits ulit sa susunod na kwentuhan at kailangan ko nang tapusin ang aking plantsahin dahil nakalib ako sa Monday dahil kukunin ko ang aking panotaryo sa aking papeles, emelatic. So, thank you for watching, guys. Ako po ulit ang babaeng tinitigasan ng muscle, ang babaeng handa ng mabash sa social media. Ako po, si Diva. Mwah.